Bible, open natin sa 2 Samuel chapter 11. As we open our Bibles, we welcome everyone to Jesus Comfy. Ayan, sa mga first-timer natin, kaway-kaway. Sa mga first-time, welcome natin sila. Ay, welcome ko lang po nag-welcome. May Bible na hawak. Okay, thank you Lord. Medyo mainit na, summer na, kaya relax-relax muna tayo. At tayo ay handa na ba sa mga salita ng Panginoon ngayong oras na ito? Amen. And before I start, we always preach the Word of God. Handa na ba kayo for hard truths? Gusto nyo ba ng katotohanan? Amen. Gusto nyo ba yung totoo sasabihin sa atin? Yes. Alright, praise the Lord. Sabihin na lang sa katabi natin, get ready. Get ready. Get ready. Alright. As we are getting ready, yeah, praise God. 2 Samuel chapter 11 po yung babasahin natin. And andyan sa screen para sa mga walang Bible, sa mga first time natin kapatid. And next time, please, we encourage you to bring your Bibles. Ayan. Sabay-sabay, open your mouth and read the Word of God. In the spring, when kings march out to war, David sent Joab with his officers and all Israel. They destroyed the Ammonites and besieged Rabbah. But David remained in Jerusalem. One evening, David got up from his bed and strolled around on the roof of the palace. From the roof, he saw a woman bathing. A very beautiful woman. So David sent someone to inquire about her. And he said, isn't this Bathsheba, daughter of Eliam and wife of Uriah the Hittite? Verse 4, David sent messengers to get her. And when she came to him, he slept with her. Now, she had just been purifying herself from her uncleanness. Afterward, she returned home. The woman conceived and sent word to inform David. Let's close our eyes and bow our heads. Father, we are coming, Lord, into your throne of grace and mercy. Without your Holy Spirit, we cannot understand this. Without the power of the Spirit of God, there's no conviction. You are the one who changes people. We're opening our hearts to you, Lord. Prepare our hearts. Lord, we ask that you will fill us. Not just wisdom and understanding, but even the knowledge that comes from heaven, and the knowledge that on our own, we always fall short. Father, we are here to be encouraged by your word. We are here because we need your word. So we pray that you remove every destruction in this place. Every work of the enemy to deceive, to distract us, to destroy in the name of Jesus. Lord, let your word be planted in our hearts. So we will not just be hearers, but we will be doers of your word. Father, again, we are asking for your Holy Spirit. Speak to us. Speak through our personal lives. And speak through us, Father. Thank you. We receive the blessing of your word. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang salita ng Diyos. You may be seated. The presence of God. Praise the Lord. Ayan. Thank you, Lord. Kamusta na po kayo? Nakapag-swimming na ba kayo? Hindi pa? Okay, marami po tayong gawain sa simbahan. Kanina announce sa ating Holy Week. Okay, nandun yung ating Monday and Tuesday Jesus Parade Festival. We encourage you to join us. God really provides for His mission. Amen! So, we will, kung hindi kayo nakakapag-invite, meron tayong mga flyers, meron tayong mga loot bags. Bilhin mo yung flyer natin, may kasamang loot bag. Imagine that, bibigay na, hindi para sa atin ha,
bibigay natin yun sa mga families and, ay ano to? And then that's the time that we can share to them the gospel of Jesus. Amen! So, dahil dito tayo tinawag ng Panginoon di ba? To go and make disciples, to share to our families, to everyone, that there is a Savior, Jesus Christ. So, March 25 and March 26 po yun. Monday, alas 3 naman siya ng hapon. Okay? And Tuesday, ganun din, alas 3 ng hapon. But pinag-uusapan natin ngayon yung buhay ni David. How many of you here, you know King David? Okay, thank you Lord. Yung iba, hindi nyo kilala si David. So, yung nagpapanggap na tanggol na si David, yun nakilala niyo? Okay, puro kay YouTube Okay. So, David, alam natin kung sino siya and pag-usapan natin ngayon, last week, pinag-usapan natin kung paano yung kabutihan ng Panginoon. Amen? Sabi ko Panginoon, nakakabilis yung kabutihan ng Diyos tama ba? And today, pag-usapan natin yung kanyang pagbagsak naman. Okay? Being a great warrior, a king, kaya pag-usapan natin, the great has fallen. The great has fallen. Yung dakila, yung malakas, bumagsak din. Sino rito, look at here, sino rito na-experience yun ang bumagsak sa buhay ninyo? Okay? Yung iba, hindi, lagi kayong perfect sa exam. Tatalino nyo talaga no? Okay, sino rito naranasan mo na, hindi ka nag-review. Tinest ka ngayon ni Lord, mamangopya ka ba o hindi? Lord, di ako mamangopya, pero may coding ko akong bagsak din. Alright? So, all of us, I believe, nakaranas tayo ng pagbagsak sa buhay natin. Yes? Yung bata ka pa lang, inuutusan ka ng nanay mo, sobra sukle, di ba? Kinupit mo. Bagsak! Bagsak ang faithfulness. Di ba? Yung nahulog yung pera ng classmate mo, alam mo sa kanya, ano ginawa mo? Kinuha mo, sabi mo, thank you Lord, bless you. Bagsak! So all of us, we don't experience those kind of tests, pero lahat tayo bumagsak po. Tama ba? Naranasan natin matest. And even in groceries, di ba? Punta kang groceries. O may binibili ka, sobra yung supli ng cashier. Ang sabi mo, kasalanan niya yun. Bagsak! All of those things, and even spiritually, sabi ni Lord, the Holy Spirit speaking to you, o anak, magbasa ka ng Bible. Ang ginawa mo, nanood ka ng movie. Oh, we failed God. Sabi ng Panginoon, ang Holy Spirit sa'yo, mag-pray ka na. Natulog ka dire-diretso. Hello? May kilala kayo ganon? Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, lahat tayo bumagsak na. Wala tayong mapagmamalaki. Amen? And speaking of fallen, babagsak, remember in September 11, itong mataas na building na to, 2001, itong World Trade Center sa Amerika, bumagsak sila because of terrorist attack. Yes? Napanood niyo ba yun? Because of those hijackers sa airplane, binangga nila yung building. Imagine that. Yung tinitingala ng mga tao dahil sa kanyang ganda, siya yung isa mga pinakamataas Pero for that time, 2001, bumagsak yung great building. Yung tinitingala, yung hinahangaan ng mga tao, yung business center nandoon. And then, one day, bagsak. The great has fallen. And you know, in our life, ang pinag-uusapan natin, si King David. All of us, we know how he defeated Goliath. Yes or no? Grabe no, he's a great man. He's a great warrior. Alam niyo ba, ang dami nitong mga laban na talagang nagtagumpay si David. And not just being a great warrior. Listen, David was a great psalmist. Ang dami nitong sinulat na kanta. He is a great worshiper of God. Worship leader too. But he has fallen. He is a very good in playing harp. Magaling tumugtog itong si David. He's a leader in his family. And then, that great man has fallen. Pag-uusapan po natin sa istorya na ito, yung pagbagsak niya na marami po tayong matututunan. That even great people fall. Kung nangyari po kay David, worship leader, alam niyo, when it comes dun sa Psalms, ang dami niyang sinulat na kanta. Pero nakaranas siya sa kanyang buhay ng pagbagsak. He failed God. He sinned before the Lord. What's my point here? Look at here. Kung si David nga, worship leader, ang daming sinulat na kanta, you know,
kapag nagsusulat ka ng kanta, para mo siya maisulat, alam niyo mga composition natin, you really need to dwell and bathe and just be, flooded in the presence of God. It will take you hours bago mo magawa yung mga kanta na yun. Ganon siya kababad sa presensya ng Diyos, but still, bagsak. Lalo na yung mga hindi bumababad sa panalangin. He's a worship man. He worship the Lord. He's a worship leader. He's a psalmist. He's a great fighter. He's a man of faith. Anong sabi niya kay Goliath? The battle is the Lord. Diba? When he fights in the name of the Lord. At habang tao ito, courageous, Kristiyano, pero he falls. So what's the point of all of this? Hindi tayo exempted sa pagbagsak. We can fail too. Yes or no? David, a great man, a great leader, experienced failure in his life. And alam nyo, napakaganda ng Bible. It's not just the truth, but it tells us the truth. Amen? Sinasabi nito yung totoo. Hindi tinatago yung mga kamalian ng mga tao. Why? For us to learn from it. So pag-usapan natin ito para hindi na natin ma-experience yung mga pagbagsak na yan. Amen? Ayaw naman natin na tayo ay nagpo-pursue kay Lord and then we have the plan, Lord, kaya ako lumalapit sa iyo kasi gusto ko one day babagsak ako. No one plans to fail. Yes or no? When we seek something, no one plans to fail. We want to succeed in life, even in spiritual life. Kaya pag-usapan natin yung buhay niya at ano po yung matututunan natin in this great man who experienced failure in his life. So ano ba yung simula? In verse 1, let's read. Makikipaglaban dapat. It happened in the spring. Can you say that spring? So kasi kapag ibang season, yung mga karwahe nila maputi, umuulan, hindi makikipaglaban. So talagang may time ng pakikipaglaban. That is springtime. So may time na talagang doon sila magsusugod. Doon sila mag-assemble. At the times when the king went out to go to battle. So meron talagang pakikipaglaban. And David sent Joab and his servants. Si Joab, isa yan sa mga mighty military men ni David. And the fighting men of Israel. And they destroyed the Ammonites. Nagtagumpay sila. And besieged Rabbah. Malapit lang itong Rabbah doon sa Jerusalem. But the problem here, David remained in Jerusalem. Sumama ba siya sa laban? He did not go out and fight at the time na dapat makikipaglaban siya. Anong tanong dito? Anong question, Pastor? Anong sagot pala? Bakit hindi sumama si David? Gusto nyo malaman? Kasi hindi ko rin alam. Walang sinabi sa Bible, but if we study this time, I give you 2 reasons, or 3 reasons. Number 1, kasi yung time na to, siguro, pwede, possible reason, kaya hindi siya sumama sa laban, kasi around 50 years old na siya. So maybe he was thinking, 50 years old na ako, matanda na ako, kaya nyo na yan. Tama? Kaya nyo na yan, kaya na naman ipaglaban, hayaan nyo na yan sa mga young people. Look at here. Hindi basihan, hindi excuse ang edad. Sasabihin mo kapag tumatanda ka na hindi ka magkakasala. You can still fall even in your old age. Hello? Kaya as we pray for young people, lagi tayo nagpipray, Lord, ang mga kabataan na lagi nag-fail, pumapasok sa kung ano-anong kasalanan, itinataas namin sa'yo, that's good. But also pray for elderly people. Because elderly people has the possibility to be complacent. Matanda na ako. Manonood na ako sa inyo. Hindi na ako gagalaw. Alam niyo ba yung pag hindi ka gumagalaw, lalo ka nangihina? Yes or no? So we also pray for all elderly people. Na kahit may edad na tayo, alam niyo, pakinggan niyo to yung mga may edad na dito, mga kapatid, thank you Lord. Marami na kayong taon na nabuhay dito. Yes! We know the truth. Konti na lang ang lalabing na taon, ang nalalabing taon sa inyo. Yes or no? Make sure that you live it for the glory of God. Huwag mong sabihin, matanda na ako. Yung iba nandun pa sa kasino. Yung kailan matanda, tsaka pa nagnegosyo. Kailan pa pumasok sa kung ano-ano. No! You have lived your life. Konti na lang, ihari mo na yun sa
time in your life, ilang taon na lang yan. Make sure that you use it for His glory. We pray for young people. So si David, hindi na siya nakipaglaban dahil may edad na siya. Pangalawa, listen, this is very important. Isa sa mga possibility, bakit hindi na siya nakipaglaban? Say, doon sa status niya sa buhay. He was surrounded with wealth, surrounded with blessings. Kaya pakinggan nito. Kapag ang buhay niya blessed ka, wala ka nang iniisip. Paglabang ka pa ba? Yung wala ka nang pinagpe-pray, lahat halos nakikita mo, he was in his palace. Ang lambot na nahigaan niya. Sino ba ang gusto makipaglaban, nahihiga sa tent? Hello? Kasi yung pag nakikipaglaban ka, magsiset kayo ng tent doon doon kayo matutulog. Ang lambot ang kama ko. Ayoko naman sa comfort zone. Isn't that true in our lives? Just think of this. Kapag nabe-bless tayo, mas medyo nagiging malambot tayo sa pakikipaglaban. Tama ba? Mas hindi na natin priority yung pakikipaglaban. Why? Doon na nahiga ako Lahat na provided. Sasama pa ba ako 2 oras magpe-pray? Samantalang halos lahat nasa akin na. Ano bang need ng prayer? Hi! Dati nung nagpe-pray ka, ang dami ng prayer request. Ngayon binigay na lahat. Pray ka pa ba? Praise battle. Pag tayo, hinihiling natin, binigay na. David got used to the comfortable, soft life. Kaya alam yung ginagawa ng Panginoon, ayaw niya na komportable tayo. Because He knows people. Kapag komportable ka, relax ka na. Ayaw mo na makipaglaban. And you know, in a comfortable life, nothing grows. Pero kapag hindi ka komportable, kapag may laban ka, kapag may mga pinagpe-pray ka, mas active ka sa gawain. Amen? Kapag may mga request ka kay Lord, kapag may pinagdadaanan ka sa sakit, lalo kang nananalangin. Maybe that's one of the reasons. And pangatlong reason, kasi ang lapit nga lang ng Raba. He overestimated the enemy na akala niya yun yung kalaban. But he doesn't understand that the battle is not about flesh and blood. It's about principalities. We're fighting against powers. Kala niya yun yung may laban. Hindi. Ang laban pala doon sa kanyang sarili. So hindi po siya pumunta. So what's the failure here? What we can learn from David? Una, sabi doon sa 2 Samuel chapter 11 verse 2, one night he couldn't get to sleep. Balik mo kapatid. Hindi makatulog. Sabi mo sa katabi mo, hindi makatulog. Restless. Sabi mo, uneasy. Uncomfortable. Naranasan niyo ngayon? Wala ka nang gagawin, pero hindi ka makatulog. Ang lambot ng kama mo, pero bakit di mahinig? Kahit anong posisyon, hindi ako makatulog. Hindi ako makaranas ng kapahingahan. You know why? Because we have a duty to fulfill. May pinapagawa si Lord sa atin. When you are in a state of restlessness, it means God wants you to do something. Imagine, palace. Maayos ang kanyang kwarto. Busog na siguro to. Hindi makatulog. Umaamon siya. Ano namin? Lakad-lakad siya. Parang may mali. Alam nyo, kapag hindi mo ginagawa yung God-given duty mo, meron ka rin gagawin iba. Pero hindi yun yung pinapagawa na yun sa buhay mo. At malaki ang possibility magkamali at magkasala. That's one of the recipe for disaster. When we fail to be diligent in our God-given duty. May pinapagawa si Lord sa'yo. Amen? Nanay ka, tatay ka, may pinapagawa ang Panginoon sa'yo. You are a young professional, may pinapagawa si Lord sa'yo. God has called you to do something in this world. Amen? May purpose ang buhay mo. Kaya yung purpose na yun, matatagpuan mo sa Diyos. Mapapansin sa mga tao kapag walang purpose ang buhay, ibig sabihin, walang halaga ang buhay, walang kahulugan ang buhay. At kapag walang meaning ang buhay, kung saan-saan niya ito hahanapin. Kung ano-ano yung gagawin niya para mapunuan lang yung pagkukulang sa puso niya.
Have you experienced that in your life? Na Lord, bakit parang okay naman, pero parang may kulang? Because the Lord who made the heart is the one who can fill it. Ang Diyos na gumawa ng puso natin, siya lang makapagpupuno nito. And maybe you're here today, may mga pagkukulang sa puso mo. You are restless. Bakit ganon? Umaanan naman ako sa church. Bakit ganon? Nagsaserve naman. Nasaan pa naman ako? Pero parang may kulang. Baka hindi si Lord ang sinaserve mo. Baka hindi ang purpose ng Panginoon yung ginagawa mo. And because when He woke up, sabi niya, ikot-ikot siya. Isipin mo, hindi niya alam ang gagawin. Look at here. Alam mo ba yung gagawin niyo? Have you already found the purpose of your life? Have you already found the answer? Why are you breathing right now? Para sumingot lang ng oxygen? Alam niyo na ba ang dahilan? Bakit ka pa humihinga? Sapagkat marami na akong kakilala, bata pa lang nawala na sa mundong to. Pero ilang taon na tayo nabubuhay, natagpuan niyo na ba ang kasagutan? Bakit tayo nabubuhay? Only God can answer that. Si Lord lang talaga. At ito nga, dahil nga hindi niya ginagawa yung duty niya, hindi siya nakikipaglaban. Listen! Doon pumasok yung kaway. When He was walking and strolling at the rooftop, alam niyo, sa Jerusalem, siyempre, pag hari ka, saan mo italagay yung bahay niyo? Sa pinakamataas na lugar. Tama ba? Para kita mo yung lahat. Para kita mo rin yung kalaban. Doon mo nalagay. At siyempre, pag nasa taas ka, you see everything. Ito naman yun, si Bathsheba. Nakakita niya. Kaya nga, Bathsheba, mahilig? Okay. Para matandaan niyo. Alright? Ito naman si Bathsheba. Ayan. Kung saan-saan kasi naliligo di ba? Gabi na to. Gabi na ito. He was living there. And para sa kanya, no, siguro inisip niya, wala naman siguro makita, gabi na. He was not conscious na meron palang hari doon na nakatingin, nanonood. Alam niyo, isa po sa mga kahinaan ng lalaki. Lahat ng lalaki, including me. Listen, every man's problem is lust. Ang lalaki, lahat, isa sa mga problema ng lalaki, yung laman. Women, tandaan nyo, ang kahinaan ng asawa nyo, kahit Christian yan, kahit mabait yan, kahit parang walang imig sa bahay yan, kapag nakakita yan ng babae sumasayaw sa TikTok, it is a problem for every man. Hindi mo yan kayang labanan. Yes or no? Parang wala yata yung mga lalaki dito. Huwag na kayong magtago. Alam ni Lord yan, yes? Laban. We cannot resist that. Pag may dumaang napakagandang babae, lahat tayo mga lalaki, pag napupa yung ating paningin sigurado, mapapatingin kang ganda, no? Kahit hindi mo sabihin at the back of your mind, wow! Yes or no? Ang hina, lakasan nyo! Oh, listen, why did I raise that up? Para kayong mga asawa, kayong girlfriend, huwag mo sabihin na, hindi, ako lang talaga mahal niya, may singsing na nga kami. Hello, may mas sexy pa sa'yo. Hello, may mas maganda pa sa'yo, totoo? At kapag nandyan yan, at wala ka, titingin yan. Yung mga lalaki, kayo kung gano'n. Asawa ko. Listen, bakit ko sinabi yun? Si Bathsheba naman kasi hindi naman din nag-iingat di ba? Maliligo lang Kita-kita pa. Do you get my point? Kaya kayong mga babae, especially church people, huwag kayong maging dahilan ng pagkakasala namin. Anong sabi ng Bible? Basahin nyo. 1 Timothy chapter 2:9. Basa, sabay-sabay lahat ng babae. Likewise, I want women to adorn themselves what? Lakasan mo! Sa Tagalog, magdamit ka ng may kahinhinan. Sabi ni Lord, sabi ng word ni Lord, magdamit kayo. Magdamit ng may kahinhinan. Tingnan mo yung damit mo. Mukha ba akong sugo ng Panginoon o sugo ng Diablo? Na pagdating mo sa church, lahat ng mga
And what? Discreetly. Sabi doon, naaangkop, hindi mahalay. Can I tell you this? Reminder sa lahat. Babae, lalaki, ganun din kami. Mapapansin niyo sa Facebook, summer na. Ang outfit of the day ninyo pag summer, ingatan ninyo. Hello? Modestly? Hindi naman, alam mo yun, hindi naman talaga, hindi talaga tayo dapat makiayon sa takbo ng mundong ito. Kailangan ba lagi nakatupis kayo? Yung mga lalaki, kailangan ba lagi labas yung pangtaas natin? Huwag maging handa, huwag maging instrumento kayo ng kaaway. Ito matindi. Pinost pa. Tupis na post. Hi! Ang mga anak ng Diyos may karunungan. Tama ba? Bago ka mag-post, tingnan mo yung picture mo, nag-swimming kayo. Beach eh. Basta yung beach yan eh. Tingnan mo, nakakalugod ba kay Lord yung itsura mo? O baka tuntua yung kaaway kasi marami na naman siya magagamit ngayon. Hindi naman sinasabi na, para naman kayo ng pastor. Ano yung pagdating sa beach, naka-long sleeve kami, gano'n? May nabibili mga rash guard. Tama mo ba? Kung buo, cover. May nabibili niya. Pag gusto, marami. Do we want to honor the Lord? Yes. Kailangan honorin ba kay Lord to? Tandaan nyo, ang mga babae, ang aakitin nyo lang yung lalaking asawa ninyo. Kung gusto nyo mag-bathing suit, doon kayo sa loob ng bahay ninyo, doon kayo sa kwarto nyo. Amen! Kasi madadaanan yan eh, tama ba? Pag kinala na, uy, member, tapos naka-like si brother, uy, nag-heart si brother. Tapos lahat ng post mo, may heart. Pero yung brother na yun, hindi makapag-heart dun sa asawa niya. Paano yung walang asawa? Keep yourselves pure. Pakinggan nyo, kapag nakita na ng lalaki lahat, wala nang gana yan sa susunod. Kita niya na lahat eh. Listen, look here. Sabi nito, discreetly and proper clothing. Sabi ni A.W. Pink sa mga early fathers ng Christian Church, sabi niya, basahin natin, it is simple. It is lustful looking, be so grievous. Di ba sinabi ni Lord, kahit hindi mo pa nakahawakan, hindi mo pa hinahalay, you are committing adultery when you look someone, a woman, with a lust. Tama ba? Pinagnanasaan mo na. Then those, sabi niya, then those who dress and expose themselves with desire to be looked and lust after. So mga nagpo-post para sa maraming like, para sa maraming followers, dahil pinalanda mo ng katawan mo doon. Sabi niya, are not less. Nagkakasala din kayo, but even more guilty. Why? Gumawa ka ng dahilan para magkasala yung mga tao eh. Amen? In this matter, it is only too often the case that men sin, but women tempt them so to do. Kaya kung ako man ay hindi masyadong nakakapag-Facebook at kaya lagi nga sa Facebook, social media, look at here, brothers and sisters, magkakapatid tayo, yes or no? Tama lang sa magkakapatid na nagpapaalalahanan. I-message mo, parang sis, check mo lang yung picture mo, parang hindi yata masyadong proper. Check mo lang. At kapag pinagsasabihan, huwag ma-offend. Why? Parang lang sa'yo yun. Yes or no? How great then must be the guilt of the great majority of the modern misses who deliberately seeks to arouse the sexual passions of our young men. Yung mga nang-aakit, yung mga post ng post para mang-akit, kapatid, nagkakasala tayo. Hello? Are you listening? Pangalawa, anong problema? Bakit siya nag-fall? Listen, number 2 is yung failure to conquer idleness. Sabi mo idleness. Sabi mo, walang ginagawa.
normal to. Ang utak ng mga babae, maraming isip yan. Mas laging nagfa-function. Yung asawa mong lalaki, laging nasa office at tatrabaho. Kapag wala kang ginagawa bilang isang partner, kung ano-ano yun naman ang isipan, nasa na kaya siya? Ano kaya ginagawa niya? Pag walang ginagawa, you have to conquer idleness. Kailangan laging busy yung ating isipan sa mga magagandang bagay. Sabi nga ng mga matatanda, an idle mind is the workshop of the devil. Naranasan niyo ba yan? Yung wala kayong pasok, wala kayong lilinisin, wala kayong gagawin, kung ano-ano yung mga naiisip mo. Hi! And I'm not just speaking about sexual sin. I'm also speaking of other sins. Kapag walang ginagawa, lalaruin ng kaaway, magtatanim siya na magtatanim. If the enemy cannot make you busy, yes, he will make you bad. Kaya yung isipan ng isang taong idle, walang ginagawa, walang purpose, walang mission, yan ang laro ng kaaway. Kung ano-ano ay pagagawa ng kaaway. That's why one of the greatest battles as believers is not when we are busy, but when we are idle. Walang iniisip na program, walang purpose. Pero kapag busy kayo sa buhay, naiisip nyo pa bang kung ano-ano? Wala na di ba? Kasi yung isipan nyo, punong-puno na ng gawain. And you know what? Idle people. Listen, sa bahay namin, may kanya-kanyang duty yan. Kapag merong isa na hindi gumagawa, yun talaga ang nagiging problema namin. Lagi sa community, listen, sa school, sa office ninyo, even in the church, listen ang lagi, isa sa mga nagiging problema is the person who does nothing. Alam nyo, nag-aaway sa bahay. You know why? Yung isa walang ginagawa. Bakit? Wala kaming iinumin, hindi naglagay ng tubig. Bakit nag-aaway? Kasi yung isa walang ginagawa. Nanood lang ng TV, hindi pa nakapagsahin. Hi! Have you experienced that? Isa talaga sa nagiging reason ng pagkakasala, ng pagtatalo-talo, yung walang mga ginagawa. Kaya sabihin natin sa katabi natin, huwag tayong tamad. Alamin mo kung ano yung dapat mong gawin. Alam niyo ba, sabi sa 1 Timothy 5, hindi ko na yata nalagay. Hindi naman laging puro babae, but ito yung sinasabi ng Bible. Yung pagpili nila ng mga widow, kasi sinusupport niya ng church, pinapakain yung mga widow. Isa sa mga qualification, sabi niya, kailangan yung widow na papakainin ng church kasi wala siyang trabaho, kailangan yun yung matanda na. Kasi yung mga batang balo, alam niyo ginagawa nila? Kung hindi nila pinapakailangan yung sarili ng buhay, yung buhay ng iba yung pinapakailangan. Wala silang asawa, wala silang makausap, wala silang maisip na gawin, kaya ang gagawin nila, papakailangan nila yung mga buhay ng iba. Doon pumapasok yung chismis. Kaya marami ngayon, mahal na mahal nila, gustong-gusto nila yung chismis. Mapapansin mo yan, ang isang tao na hindi masyadong busy, marami siyang alam when it comes to showbiz. Yes or no? Hindi ko naman minamasama, pero in-examine your life. Mas alam mo ba yung buhay na? Ano ginagawa mo? Puro ka lang ba? Nanonood? Puro lang ba tayo doon sa mga bagay sa mundo? And in our own life, hindi natin nagagawa yung binigay ni Lord na duty. What is the failure? Why David fall? Failure to deal with unrestrained passion early on. Unrestrained passion. Lahat tayo may mga passion, may mga desire, may mga cravings. Dahil hindi niya yung na-stop agad-agad. Yung desire, yung passion. Yun ang naging dahilan ng kanyang pagkakasal. Alam lang natin sa buhay natin pag wala tayong control sa pagkain, passion, yung desire, madaling araw na kakain ka pa rin. Gusto no? Kasi hindi mo makontrol Yung kahit wala kang budget, pag tingin mo, bagong restaurant, pasok tayo, swipe.
naka-budget. Why? Yung passion, hindi ma-restrain. Walang pagpipigil sa sarili. Ito matindi. Let's read. When he saw a woman washing herself, men of God, look at here. Mga lalaki, natural lang sa atin maka-appreciate ng ganda. Yes or no? Hindi kayo nag-i-amen? May artista, maganda hindi. Ang ganda niya, no? Sino ang artista? Si Bubbles, si Mario Rivera, di ba? Ano ba? Yung mga bagong artista ngayon? Catherine Bernardo, Ibana. Oh, men of God. Maganda sila hindi. Ang hina eh. Maganda hindi. It is natural for us to appreciate beauty. Pero alam niyo problema? Dumaan lang sila. Ang magiging problema natin kapag sinundan mo ng tingin. When you constantly look, eto yun. Nung nakita niya, ganda na. Pwede namang hindi niya tingnan eh. Tama ba? Pero anong ginawa niya? Kasi mayroon siyang unrestrained passion. The woman was very beautiful to look upon. Mula ulo hanggang sa dulo ng buhok, hanggang talampakan, tinitigan niyang lahat ng ganda. At doon, nagsimula yung cravings, yung passion sa gusto niyang gawin. Don't think, huwag niyong isipin, na kapag nag-asawa na kayo, matitigil na yung kanyang pambababae. Marriage is not the answer for the problem of adultery. Hello? Jesus is the answer. Huwag mong sabihin, kasal na kami, hindi na ito mambababae. Hindi na ito titingin pa rin yan. Lalo na kapag may pagkakataon, pag hindi niya na-control. Pero kapag may Kristo na yan, yun ay naghahari sa puso niya, doon nagsisimula yung pagbabago. Amen? You know why I say that? I would like to prove to you. Alam niyo ba kung ilan yung asawa ni David? For this time, nung tinignan niya yung babae, si Bathsheba, David had 7 wives and 10 concubines. 7 asawa, yung concubines, yun yung servant, yung nasa palasyo niya, ginawa niya rin asawa. Ilan niya? 17. Wow. Do you think na kapag nagdagdag ka ng asawa, masosolusyonan yung lust? No. Actually, nagka-problema ka pa nga kasi naging 2, ganan mo. Eh, 7 yan. No, just kidding. But the point here is, lust is never satisfying. You know why? Kasi kung nasa-satisfy ang lust, yung isang kasalanan mo lang, tapos ka na. Okay na sa'yo. Tama ba? Pero hindi. Nung nakatikim siya ng isa, gusto pa ng pangalawa. Kala niyo tapos na hindi. Meron pa rin. I want more. I want more. It really cannot satisfy. Because there's only one who can satisfy. And that is God. Naranasan niyo na ba yun, mga kapatid? Na busog ka. Busog ka na. Pagdating, sabi ka na, libre kita sa buffet. Unlimited lahat. Kakain ka ba? Ayaw mo nang makita eh. Tama ba? Why? Busog ka na. What's my point here? Kapag busog ka sa Diyos, because God satisfy you, kahit buffet pa yung temptation dyan, hindi ka titingin. Wala ka ng gana. Why? You are so satisfied and so filled with God. Pero ang problema kay Haring David, ang failure na, hindi niya pinuno yung sarili niya ng Panginoon. Hindi niya pinuno yung sarili niya saan? Sa presensya ng Diyos. Sa pagkatawag ng Diyos. That's why, alam niyo mga kapatid, yung mga tao, listen, yung mga tao na ang laging gusto mag-travel, magpakasaya sa buhay, makabili ng mga bagay, gusto rin natin yan. Pero kapag yun lang yung priority mo sa buhay, I tell you this, you are really hungry. Meron ka talaga hinahanap. Hindi naman masama yan, mag-travel, gusto yung mga bagay-bagay. But if you are always seeking for the material things of this world, the truth is, there's hunger in your heart na hindi mapuno-puno. Alam niyo na kung sino mapupuno? Si Lord na. Amen? Kaya si Lord talaga yun eh. Pang-apat, ano yung naging failure niya?
He failed what? To take heed of God's warning. May warning ba si David na natanggap? Yes, Lord? Meron bang warning? Bago mo gawin ang kasalanan, may warning ba? Sabi ko, ganda. Napakaganda niya. Gusto ko siya. Ano sabi? David, anak yan ni Eliam. Si Eliam ay isa sa mga counselor mo. David, si Uriah, isa yan sa mga military leaders mo. May asawa na yan si Bathsheba. May warning ba yes or no? Yes. You know, in our life, before we commit sin, God warns us. So we need to take heed of warning. Hello? Minsan, alam mo, ang Panginoon talaga, minsan ang warning niya sakit. Tama po ba? Oh, meron ka ng problema, ang taas na ng cholesterol mo. Sabi ng doktor, warning yun. Huwag ka na kumain masyadong matataba. Huwag mo isa mo yung mantika. Hello? Why this person fall is because he doesn't listen to warnings. Sabi mo, meron ka na diagnosed diabetics. Diabetic ka na, naku. Iwas na. High blood ka na. Warning yun. Sabi mo sa tabi mo, may warning. Sabi mo sa tabi mo, makinig, listen. Pastor, ang ganda niya eh. Ang pogi niya eh. Ano sabi ng word ni Lord? Hindi pa Kristiyano yan. Masasaktan ka lang dyan. Ano sasabihin? Warning. You listen. Because if you don't listen to warnings, ano mangyayari? You fall. You will fall. Ang mga hindi nakikinig, mapapahamak. Ano nangyari kay David? Straight warning, may asawa. Sabi sa'yo, ang taas na ang blood pressure mo. Sabi sa'yo, mataas na yung cholesterol mo. Yung creatine mo, ayusin. You take heed of those warnings. Mabuti ang Diyos, amen? Hindi niya tayo hinahayaang mapahamak. Bago ka magkasala, binibigyan ka niya ng ano? Ng daan para yun ay lampasan. Let's read 1 Corinthians 10:13. Sabay-sabay. No temptation, walang tukso, has overtaken or enticed you that is not common to human experience. So pag natukso kang kumain ng madaling araw, kapag natukso ka ng mga mangutang, pagbili lang ng mga gamit na hindi mo kailangan, God wants you. Kapag natukso ka na naman magbukas ng TikTok, ng website, ng porn, matutukso kayo. Walang tao. Mag-isa ka lang. Walang nakikinig, walang nanonood. Tutukso ka. Pero sabi niya, normal yun. Normal na natutukso tayo. Sabi niya, God is faithful. Hindi ka niya hahayaang matukso ng higit sa makakayanan mo. So yung pagtukso dumating para magkasala ka. Listen, kaya natin yun. Amen? Paano natin makakaya? He will not let you be tempted beyond your ability to resist. So huwag mong sasabihin na, tao lang ako, hindi ko kaya. No, sabi ng Bible, we are able to resist temptation because God is faithful. Yes? Sabi niya, He will provide a way out. Sabi doon, you will overcome temptation with joy. Naalala ko yung si Joseph eh. Naalala niyo Joseph, Genesis 39? Ang matindi temptation mo, hinupan na siya ng babae. Yes or no? Remember that? Alam niya na kahit hubad mo na siya, pwede niya pa rin mapagtagumpayan. Because God is faithful. Yes? Sabi ng babae, di ba? Lie with me, tabihan mo ako. Ano sabi ni Joseph? Sige, pag-pray ko ha. No! Hindi ganun! Hindi mo kaya. Ano ginawa ni Joseph? He ran away from him. Why? Every time, bago ko magkasala, listen, merong isa or fraction of second para makatakbo. Bago ka mag-open ng website, bago mo i-follow at manood ng buong video, merong fraction of second na sasabihin niya sa'yo, stop. You run away from it. Amen? Ito na. Ano nangyari? Ano naging problema? Buntis. Ano sabi ni Bathsheba? I am pregnant. Is it that bad news or good news? Bad news. Para sa mag-asawa, I'm pregnant. Oh, good news! Oh, pregnant! Pero pag di mo asawa, I'm pregnant. Bad news yun.
Alam mo ginawa ni David? If you read the story, chapter 11, 12, yung asawa si Uriah, para walang makalam. Alam mo ginawa niya? You put Uriah in front of the battlefield. At kapag umatake yung kaaway, hindi yan inatak, atas kayo. So, sino na iwan sa harap? Uriah. He was murdered. Pinapatay niya. Yun yung kanyang plan. Para walang makaalam. But you know what the name Uriah means? Uriah means, God is my light. Na walang natatago sa Diyos ko. Amen! God sees everything. At kinonfront ka ng prophet itong si King David. And you know, I just want to tell you this. Para makaiwas tayo dun sa kasalanan na yan. Can I share to you what I remember? What I choose to remember? Before I make that decision to fall to sin. Listen! Alam mo, iniisip ko, eto, sinulat ko. Ano yung magiging epekto ng kasalanan ko? Number 1, kapag nagkasala ako, matutuwa si Satanas. Yes or no? I'm bringing joy and happiness to Satan, who is the enemy of good. Gusto niya magkasala ka, yes or no? Ano may iniisip ko? I will make the Lord sad. Masaya ba si Lord kung nagkakasala ka? Lord, malulungkot ka na naman, samantalang napakabuti mo sa akin. Ano may iniisip ko? I am making the name of the Lord dirty and clean. Para bang nilalagay ko sa putikan yung pangalan ng Panginoon kapag magkakasala. Kasi Christian ako, yes or no? Will that help you? Isipin mo yun. Listen, one day, pag ginawa ko to, I will give an account face-to-face to Jesus. Haharap ako sa Diyos. And God knows everything. Alam niyo yung kasalanan. Ano pa? Bago gawin ng isang kasalanan, iisip ko, I will hurt my loyal wife. I will give her pain. Hi! Pag inisip ko, magkakasala kang masasaktan mo asawa mo. Tama mo ba? Yung tapat mong asawa na nanatili sa'yo, na ang tagal nyo nang nagkasama, and then, magkakasala, itatapon mong lahat ng yun. Yung maraming taon na yun, I will lose my wife's respect and trust. Isipin ko yun. Tama ba? Ayoko na ko. Sa saglit na panahon ng saya, mawawala ng tiwala, respeto yung asawa ko sa akin. Not just my wife, but even my children. Iniisip ko si EJ, si Jerry, si Gigi. Kahihigan ang magiging dulot dito sa kanilang buhay. Amen! Are you listening? I will bring shame to my children. The people that know, yung tatay mo, ano yan eh, ganyan yan eh. Yes or no? Before you commit that sin, hindi lang adultery, lahat ng mga kasalanan, think of that, you will bring shame. Mami ko, buhay pa tatay ko, I will bring shame to my family. Nakakahiya. Even yes, God will forgive me. Listen, ito pa, I will also cause shame to the people I have led to Jesus Christ. And to the people I have discipled. To the people who believe in my calling. Amen! Alam mo, pag inisip mong lahat yun, bago mo gawin yung kasalanan, isipin mo lahat yun, sabihin mo yun, mas matimbang yun. Amen! The consequences. What's the point here? The consequences of sin, shame, and guilt, and pain is real. Yung mga dinidisciple mo, ano na nagsasabihin nila? Malulungkot sila kapag nagkasala ka. Amen! Yung asawa mo na laging dinadala sa church, ikaw pa naman nag-invite sa kanya. So, we always teach how to avoid those kind of temptations and sin. But ito yung pinaka-point ko, mabilis lang ito. Lahat tayo nag-fail. Pastor, nag-fail na ako. Naging marites ako, nangira ako ng kapwa, tinagpong ko yung pinagkakautahan ko, Christian ako ha. Nanonood ako ng porn,
Pastor, hindi maganda ang pakikitungo. When you live a life in sin, paano tayo makaka-recover? What to do after sin? Ready na kaya? Mabilis lang to. Lahat to para sa atin. Kapag nagkasala ka, anong ginagawa mo? Ay, maglulugod na lang tayo. Hindi na tayo aatin. Kasi siyempre, nahihiya tayo. Tama po ba? May mga i-invite tayo. Ayaw ko matin kasi ang daming dahilan. Pero ang totoo kasi nabubuhay siya sa kasalanan. There's shame, there's guilt. But the question, what to do after sinning? Kasi totoo, I'm preparing you for this. Listen, I am preparing everyone for this. Kasi there will be a time that you will fall. Amen! Kahit ba Kristiyano, mag-fail tayo? Kung si David nga worship leader, yung worship leader ba rito pwede mag-fail? Yung pastor pwede mag-fail? Yes! Ikaw, yung katabi mo, mag-fail din yan? Yes! And the question, this is a good news for us. What we need to do after sinning. Nagkasala tayo, nag-fail na tayo. I'll give you 4 quick things. Number 1, do not wallow in sin. But understand it's a continuous battle. Ang ibig sabihin ng wallow, huwag kang malugmok sa kasalanan. Because the tendency, ang response natin, pag nagkakamali tayo, ganito na lang talaga ako. Talaga kasalanan talaga ako, Lord. Patawarin mo ako. Hanggang dito na lang yata ako. Wala na yata ang posibilidad na magbago pa ako. That's a person who is wallowing in sin. But you know what? Even Christians, nagkakamali pa rin. Yes? Understand that it's a battle. Pag ikaw natalo ka sa isang area na yan, anong gagawin mo? Kapag ikaw nadapa ka, anong gagawin mo? Remember, God still loves you. Amen! Remember that Christ died for you. Remember na merong dugo ni Jesus na pwede maglinis sa ating mga kasalanan. Bangon ka ulit! Kung ako nag-fail sa isang battle, I'll again rise up and just continue to fight. Despite of our failure, despite of our mistakes, huwag kayong matukso. Na dahil makasalanan kayo, hindi na kayo maliligtas. Wala naman sa atin na perfect And even now, God knows we're not. But still, God loves you in your worst day and even in your best day. God's love remains the same. Mahal ka ng Diyos, bangon. Amen! So kung nagkasala ka na din, bangon ka dyan. The next time na dumating yan, huwag ka na uling labanan mo, kaya may mapagtatagumpayan mo na yan. Sabi ng Bible, for by loving His favor, His loving favor, you have been saved. Minsan kasi may tendency tayo, parang di na yata ako pupunta sa langit. Kasi makasalanan ako, dami ko ng kasalanan, ang dami ko ng absent sa church. No! Bakit pupunta ka ba sa langit dahil perfect attendance mo? Hi! Pupunta ka ba sa langit because marami kang ginawang mabuti? No! It is by grace. It is not something, anything that we have done. It is a gift from God. Kaya listen, kung ikaw buhay ka pa, humihinga ka pa, nagkasala ka, bumangon ka, mapagtatagumpay ang may susunod. Amen! Kung ano man yung kasalanan sa buhay mo na lagi ka nagkakamali, lagi na parang ang hirap papaglabanan, bumangon ka ulit, lalabanan mo. It is a continuous battle. Amen! Kaya mayroong armor of God. Armor of God. Sabi mo, armor of God. Armor of God. Ang sabi, put all the things God gives you to fight with. Kapag suot natin yung armor of God, you will be able to stand. Ang sabi doon, Ephesians 6, kapalit pag-flash. Then you will be able to stand in that sinful day. Sabi niya, stand up and do not be moved. So magkakamali tayo, magkakasala tayo, bangon lang. Laban ulit. Pangalawa, confess your sin. Confess your sin. Ano yung ibig sabihin? Lord, forgive me. Ang taas na naman ang tono ko sa asawa ko. Lagi na lang akong bagsak dito. Nagmura na naman ako sa asawa ko, Lord. Forgive me, Lord. Naging marites na naman ako, Lord. You confess your sin. Lord, nanood naman ako ng porn, Lord. Patawarin mo ako, Lord. Lord, sinuway ko na naman magulang ko, Lord. Lord, nangupit na naman ako, nanguha na naman ako na hindi sa akin. Hindi ako nag-sorry ng suplet, Lord. Patawad. Again, Lord, confess. And sabi doon, repent. Pagsisihan. Alam niyo, repentance? Alam na natin yan. Change of heart, change of mind, change of action. Dati, patungo ka sa kasalanan,
Nagsisi ka, change of heart, change of mind, change of actions. Palayo ka na ngayon. Sabi ng Bible, 1 John 1:9, admit that we have sinned and confess. Can we say that, confess? Isang beses pa, confess. Pag hihingi tayo ng tawad, sabihin mo kung bakit ka humihingi ng tawad. Lord, tawarin mo ako. Kasi, that is confession. Amen? Are you getting this? Lord, forgive me because I have made this again. I have done this again. Alam mo, ang buti ng Diyos, hindi ka lang niya patatawarin. Sabi niya, lilinisin ka niya sa lahat ng karumihan mo. Amen! Lord, dinalala ko na naman ang pangalan mo sa putikan, nadumihan na naman ang pangalan mo sa putikan, pero Lord, patawarin mo ako. God will cleanse you. That's how good our God is. Kaya alam niyo, ang sabi ni David sa Psalm 51, pagkatapos niyang magkasala kay Bathsheba, sinulat niya itong Psalm 51, umawit uli siya. Sabi niya, have mercy on me, O God, according to your loving kindness, according to the greatness of your compassion. Lord, burahin mo lahat ng mga kamalian mo. But can I tell you this? Listen, kailan niya kaya sinulat yung Psalm 51? Kailan ba dapat niyang sinulat yung Psalm 51? Pagkatapos niyang magkasala kay Bathsheba, tama po ba? Yes? Nagkasala kay. Alam niyo kung kailan niya sinulat yung Psalm 51? Pagkatapos niyang magkasala? I want you to bring this home. Isang taon. 1 year. Pagkatapos niyang magkasala kay Bathsheba, 1 year pang nakalipas bago siya humingi sa Diyos ng awit. What's the point? Hindi ba dapat kung kailan ka magkasala, agad-agad humingi ka ng tawad sa Diyos? Kaya alam niyo nangyari, pag binasa mo yung Psalm 51, ang feeling niya napakalayo na ng Diyos sa kanya. Basahin niyo sa bahay ninyo. Kaya sabi niya, Lord, take not away your presence. You know why? Because his army loses respect to him. His family loses his trust, his respect, and even his relationship with God has gone colder. Totoo yun. Kapag may mga kasalanan tayo na hindi natin hinihingi ng tawad, lalo tayong nanlalamig sa Diyos. Kaya kapag nagkasala tayo, anong kailangan yung gawin agad? Hingin ng tawad. Huwag mo nang ipagpabukas, baka kalimutan mo yan. Amen! Sabi mo sa katabi mo, papatawarin tayo ni Lord. God will forgive us. Pangatlo, be watchful and identify your triggers. Pag nagkasala ka, tayo, laban ulit. Sa susunod, haharapin mo uli yan. Humingi ka na ng tawad. Pero this time, number 3, identify mo, tingnan mo sa sarili mo, anong nagiging dahilan? Bakit ako nagkakasala sa area na to? Lagi kami nagkakautang-utang. Pauna kami sa utang, nagiging dahilan ito ng pag-aaway namin mag-asawa. Kaya to, nagsisinungaling ako. What is the trigger? Tingnan mo, baka ang dami mong naka-place order sa Shopee, sa Lazada. Nabili mo yung mga bagay na hindi mo kailangan, hindi mo dapat bilhin, kain ka na kain sa labas, pero ang dami mong utang. Listen! Identify what triggers your life to sin. Tingnan mo, kung kailan ka nagkasala, baka mag-isa ka na. Kasi walang tao. So, wag kang pupunta sa mag-isa ka na, kailangan lagi kami kasama. Amen! O, tingnan mo kung sino yung mga kasama mo. Kapag kasama ko itong barkada ko na ito, lagi ako napapainom. Kung ano yung mga expression nila, nagmumura sila, nadadali ako, nagmumura na rin tuloy ako. You identify those triggers in your life. Look at here. Alam niyo ba kung bakit kayo nagkakasala? Kung hindi pa, alamin ninyo yung pinaka-trigger. Ano yung dahilan? Bakit kaya ako may sakit ngayon? Ano kaya yung trigger sa sakit ko na to? Di ba inaalam, tinatanong ng doktor, yes or no? Examine your life. Ano sabi? Di ba, nasaktan siya mo. Ang tatanong sa'yo ng doktor, ano kinain mo? Ano mo kinain? Tama? May ininom ka na bang gamot? May allergy ka pa sa ganito? Hindi, tingnan mo. Ano ba yung pinakain ko? Sino ba yung mga sinasamahan ko? Who are the people around me? Who are the people I influence? What do I do for the last 3 hours? Examine your
in life. That is how we identify our triggers. Sabi ng James 1, do not say God is tempting me. Hindi si Lord ang nanunukso. Sino ang nanunukso? Kaaway. At tayo'y natutokso. We are tempted by our own desires. So kapag ang problema mo, example, pagkain, iwasan mo na yung kakabraw sa mga bagong restaurant. Iwasan mo yung mga taong lagi nag-i-invite sa'yo sa Samgyup, i-high blood ka na. Yung bahas. Tingnan mo. Pag ang problema mo, yung attitude mo, diba? Minsan, nag-iisip ka ng hindi magagandang bagay sa asawa mo. Listen, at pinapanood ninyo. Pag pinapanood mo lagi yung mga may third party, may second party, tapos yung mistress pa yung ano, so iniisip mo yung sa asawa mo, baka may mistress din to. Kasi kung ano yung pinapanood mo what you feed your mind. You identify those things, and then nagiging desire mo na yun. Who entices us and drag us away. Ano sabi sa kasalanan? Kapag natukso ka, magiging magkakasala ka, and then lalago yun, dudulot ng kamatayan. And this is my favorite part, to finish everything. Pag nagkasala tayo, ang gagawin natin, number 1. Ano gagawin natin, number 1? Huwag kang manatili sa kasalanan. Huwag mong hayaang malubog ka sa kasalanan. Bangon! Amen! Pangalawa, humingi kayo ng pangatlo, pag-aralan mo. Maging mapagbantay ka, ano ba yung naging dahilan ng kasalanan? Pang-apat at panghuli, do not turn away from God, but serve the Lord. Because the tendency, kapag tayo nagkakasala, hindi ang maaari. Lalayo muna ako. Tandaan nyo, kapag lumayo ka sa Diyos, lalo kang mapapalayo sa Kanya talaga. Pero kapag makasalanan ka, nagkasala ka, kailangan mo nang maglilinis sa'yo. Amen! Kailangan mo ng tagapagligtas at yun ang Panginoon. That's why, when you come to God, Lord, nagkasala ko, but I'm here, I will serve you. Ano sabi ni Samuel? Do not fear. You have done all this wickedness, yet do not turn aside from following the Lord, but serve the Lord with all your heart. Kaya kung tayo makasalanan, kailangan natin ng ano? Nagpapagligtas. Kung tayo marumi, kailangan natin ng malinis. Alam niyo kung kanino lang natin ito matatagpuan? Kay Jesus. I want to finish with this great man, David. Great warrior, great worshiper, great psalmist, composer, but he still falls. But you know, there's one who is greater. He's also experienced those kind of temptations. Sinubok siya sa lahat ng paraan. Tinukso siya sa lahat ng paraan. He is great. You know why he is great? Kasi kahit tinukso siya sa maraming paraan, nanatili siyang malinis. Nanatili siyang tapat. At yun si Jesucristo. That's why He is worthy of our worship. Amen! That's why Jesus is worthy of our praise. Because the Bible says, He is tempted in every way, and yet without committing any sin. Gusto niyo ma-overcome yung sin? Gusto niyo ma-overcome yung temptation? Yes or no? We need Jesus in our life. Kasi siya yung nakapasa. Siya yung nagtagumpay. Palapakan natin ang pangalan ng Panginoon. Let's all stand and pray. Thank you, Lord. Woo, Jesus, hallelujah. We praise you, we honor you. There's none in this world that is worthy of all glory and praise. Only the one who is faithful, is true, who is holy, and who is perfect. Wala sa amin yun, Panginoon. And there are people right now, at sinasabi mo, nga, Pastor, makasalanan ako. And if you're here today and saying, Pastor, ako yun, marami akong pagbagsak sa kasalanan. I've failed God many times. Can you just lift up your hands if you're that person and you're being honest before God? Lord, ina-admit ko yun. Makasalanan ako, marami akong pagkakamali, marami akong pagkukulang, and just admit in your heart, hingi tayo ng tawad sa Diyos.
God can forgive you. He's ready to forgive you right now. And if you're that person today, you're saying, Pastor, I am a sinner. I failed God many times in my life. Sa sarili ko, hindi ko kaya magbago. Marami akong pagbagsak sa tukso. And now, I want to change that. And only Jesus can change you. To live a life that is holy, that is pleasing, only Jesus is the answer. Not relationship, not marriage. Si Lord lang makapagbabago sa'yo. Kaya let's lift up our hands to Jesus. It is your decision now. If you're saying, Lord, I need a Savior. Lord, linisin niyo po ako, marumi ako sa iyong harapan. And you know, God is speaking to you even in your lifestyle. Lord, yung bisyo ko, yung mga ginawa ko, Panginoon, napakarumi. But the good news, God can still forgive you. Come to Him. Lift up your hands and I want you to just join me in this prayer. Sabayan niyo ako sa panalangin. Hingi tayo ng tawad kay Lord. Alam mo yun, nagpapatawad ang Panginoon ngayon. Sino rito handa, gusto niya humingi ng tawad sa Panginoon dahil inaamin niya makasalanan siya. Just lift up your hands to Him. Lord, ako yun. Lord, kahit nagtuturo kami ng salita, kahit natin kami, Lord, kami yun. Sabayan niyo ako sa prayer. Sabihin natin galing sa puso. Buksan mo yung bibig mo, sabi mo, Panginoong Jesus, makasalanan mo. Lord, patawarin mo po. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang puso. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, Panginoon. Nililinis mo ako ngayon ng banal mong dugo. Ako'y pinatawad mo na. At araw-araw papaguhin. Salamat po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan sa langit at sa pagtatagumpay laban sa lahat ng tukso. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan mo ang Panginoon kung pinanggap. Thank you, Lord. One more time, let's lift up our hands. Lord, Father, we thank you for your word. Lord, ayaw mong bumagsak kami muli. Ayaw mo na kami madapang muli at magkasala at gumawa ng mali. Kaya, Panginoon, dinadalayan ko ang buong simbahan mo, maging ang pamilya, maging ang mga kapatid, kamag-anak. Lord, lahat kami na narito. Lagi mo po kaming gabayan ng iyong banal na Espiritu. Lagi mo kami, Lord, bigyan ng daan para makalampas sa mga pagsubok. Lord, a way out para magtagumpay. Lord, dahil nasa amin yung Holy Spirit, nasa amin ang kapangyarihan ng Panginoon na say no, Lord, to ungodliness and say yes to holiness. Kaya, Panginoon, muli, salamat po sa mga pagbabagong magaganap sa amin. Right now, we're receiving the power of the Holy Spirit in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Parapalan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Genesis 8:22. Father, there's always time for seeds. There's always time for harvest. Sa mga kapatid namin na may mga challenge financially, Lord, magtatanim kami. In the name of Jesus, Lord, ang mga binhing ito, sabi mo, ikaw nagpapalago. Kaya, Panginoon, tinataas namin sa iyo. Salamat po sa mga salitang tinanggap namin. And Lord, sa mga binhing ito, papalayahin mo kami sa mga utang namin, mga bayarin namin, Lord, ikaw magpo-provide, yung mga pangangailangan, yung mga monthly bills. Lord, kasabay nito, ibe-bless mo yung mga businesses namin. Open doors for divine opportunities. Bibigyan mo kami ng mga extra income. Yung mga clients na pending, mag-go-go na sila. Yung mga binibenta namin, Lord, mabebenta na sa pangalan ni Jesus. Sa tulong mo, Lord, ikaw magpapalago at tinatanggap namin ang paglago at pagbunga ng lahat ng tinatanong namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Lord. Service. And before we go, mamaya
hindi pa lang tayo. Wala pa lang kami dito. Okay, basta ano yan, all women. Basta kayo. So yung mga daddy, alagaan muna natin yung mga anak natin. Alright, praise the Lord. Sino po dito humingi kayo ng tawad kay Jesus? Yes. Kanina sumabay kayo sa prayer. Can I tell you this? Lahat ng karunihan natin, lahat ng mga tukso na nag-give in tayo, pinatawad na tayo ni Lord ngayon. Amen? And now, let's start again. Pumangon tayo, Lord. And pagdating muli ng tukso na yan, mapagtatagumpayan ko na yan. Let's rise up and just continue to live a life that is pleasing to God. Kanina, tinanggap mo si Jesus sa buhay niyo bilang Panginoon at tagapagligtas. That's why God is welcoming you into His family. Tinatawag ka na niyang anak. Kaya, sa lahat ng tumanggap kay Jesus, sabay-sabay tayo. I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name, amen. Powers in you, Messiah. May the Lord bless you and keep you. And the Lord's face shine upon you and be gracious to you. The Lord show you His favor and give you His peace. Receive it in Jesus' name. Amen. God bless you. Have a great week. Good.